Ay, tsaka mga par, alam nyo ba, no? Binago na nila uli yun, no? Sa sa visitors visa, mga par, no? Sa tourist visa, binago nila uli, no? Wala na yung ano, mga par, multiple entry, no? Na 10 years. Wala na yun, mga par. Binago na yun nila. Ang ano ngayon, mga par, discretion na lang ng visa officer. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par, welcome back to my channel again, no? So pasok ulit tayo to this Wednesday. Negative na yung ano, mga par. -1 feels like -5. Yun, malamig na, oh. Mararamdaman mo sa kamay, eh. Madali tayo mga par kasi medyo na-late tayo ng gising, para maabutan natin yung bus. Kasi baka maiwan tayo ng bus. So takbuhin ko lang mga par, no? Para medyo mabilis tayo. Kasi pag hindi ko tinakbo to mga par, hindi ko abutan. So ayan, mamaya ulit mga par, takbuhin ko lang. Oy mga par, dito na tayo sa Shepherd Young, no? Abutan natin yung bus kanina kasi talagang binilisan natin pagtakbo. Ulan tayo kasi malamig. Meron kaming ano, no, flu vaccine sa trabaho namin mga par, pero wala pa, eh. Nagkalista na ako na magpa-flu vaccine kami. O ako pala, ilan lang kami doon, no? Yung mga medyo may edad, hindi na yata sila nagpa-flu vaccine. Pero ako, kailangan natin yung mga par kasi taglamig na, dagdag lang ng resistensya. So bibili muna tayo ng kape dito sa Teams. Aga pa naman mga par, no? Pagka nandito na kasi ako sa Shepherd Young, wala nang problema mga par, no? Every 10 minutes mayroon ng bus. So talagang ano, hindi ka malilate. Huwag lang doon sa may SDC, kasi pag hindi mo nasakyan yung go bus, wala na yung kasunod, matagal 30 minutes plus biyahe pa punta rito, mga 15 minutes. Wala na mga par, malilate ka na. So dito, pag nandito ka na, wala nang kaba. Oh yun, shoutout muna sa ating mga silent viewer dyan, no? Maraming salamat. So huwag kalimutan mag-like, share and subscribe mga par sa ating YouTube channel. Bili muna tayong kape. Teams. Double. Medium? Yeah. Okay po. Ayun. Yun mga para, kabili na tayo ng kape, no? Medyo makapala yung pila. Yung may McDo kasi dito mga par, maganda rin yung McDo. Kaya lang, ang McDo kasi alas 6 nag-o-open. Online yung mga nag-o-order sa kanila. Yun, 84C mga par, bilisan lang natin. 84C, oh. Mabutan natin. Maganda kasi yung 84C mga par, no? Hinto na siya doon, malapit sa amin.
Pinagtatrabahoan ko. Sana tumagal pa siya. Oh, sakto. Yan mga paro, 80%. Yan yung magandang sakyan. Kasi hinto yan kung malapit sa amin. Yun mga par, na madilim. So dito na tayo sa trabaho. Wala na yung kape natin, malamig na nga yung natira. So ayun o, umusok na. Diba, usok na mga par. Morning! Kasama ko. So yun, no? Buti inabot natin yung bus kanina, no? Takbo-takbo tayo mga par. Pero at least sulit yung takbo natin, inabot pa natin. Kasi pag hindi natin inabot, mag-Uber tayo, 20 na naman yun mga par, no? Yari na naman tayo. Lugi na naman si Dudong mga par, no? So yun, malamig na talaga mga par, pero kaya to, kaya naman. Yung lamig, no? Dalawang ano lang, hindi ko lang alam pag nag-snow na, no? Kasi yung sa paa ko medyo malamig na. Siguro kakayanin natin to mga par, no? Wala naman tayong choice eh. Diba? Kaya yun, pasok muna ako mga par, mamaya ulit tayo magkintuhan. And yun, shoutout sa ating mga silent viewer dyan, no? Pakilike lang po ang ating mga vlogs, no? So pasok muna tayo. Yun mga par, yan na. Malamig. Temperature mga par, no? +1. 6 but feels like 1. And malamig mga par, oh. Hangin. Umpisa na ang ating struggle sa malamig na panahon. Ba't kaya yan mga par? Oh, shoutout pala kay ano, no? Post manager Renier Ancheta. At syempre sa commander niya, no? Si Ate Lubim. And nagulat ako doon sa Alpha Commander. Nag-comment sa videos natin mga par, no? Alpha Commander. Yung pala si ano yun mga par, no? Si boss manager Renier. Kinabahan ako eh. Akala ko yung ano na, iba na, no? Pero okay lang. So ayan mga par, lalakad na tayo pa uwi, no? Malamig. Hangin mga par. Yan ang problema kasi sa malamig na lugar mga par, no, is mahangin. Pagka hindi mahangin mga par, medyo ayos lang eh. Ang problema pag kumahangin talaga, yun yung magpapalamig. So ito mga par, +1 lang to, no? Wala pa yung -20 mga par. Kasi yung chamber ko sa barko mga par, yung repair, negative ano yun, 18 hanggang -21. Yun yung temperature doon mga par, sa meat room tsaka sa fish room, no? Pero pag pumasok ka doon mga par, hindi ka tatagal. Kaya naka ano ka, coat, naka jacket. Meron kami jacket sa labas ng pintuan ng chamber namin, kung sa store. Susuot mo yon, meron siyang hood. Kukuha ka ng karne mga par, no? Kung ano yung menu na lulutuin mo kinabukasan. Nagmamadali ako palagi doon mga par, kasi talaga napakalamig. So minsan kasi nililinis namin yun, no? Bago magpuerto, kailangan malinis yung mga par, yung mga meat na kaayos, yung sahig malinis. Kaya pinapapatay ko yun. Pinapapatay ko yun mga par, sa taga-makina. Kasi yung control yun, yung control nung ano, yung chamber namin is nasa makina. So
pinapapatay ko muna yon. Tapos tsaka kami papasok nung kasama ko sa kusina, no? Nililinis namin. So yun, nabanggit ko lang mga par. Pero yun nga, hindi ka tatagal doon kasi napakalamig mga par. So dito, sabi kasi nila nagni-negative 35 dito mga par, no? So ano na kaya yan, ano? Ganyan talaga. Susuot na lang tayo ng mga kapal mga par na kapal na damit, jacket. Bala kong bumili ng ano, 18 pants mga par, no? Kaya nag-comment pala sa atin kung saan makakabili ng ganun mga par, no? Chinek ko yun sir, yung inano mo sa akin. Medyo pricey kasi, kaya wala pa kaming budget talaga sa ganun kamahal na ano, no? Na yung winter pants, saka yung heated na ano, yung jacket mga par, mahal. Yun, nagpapasalamat kami, may nagbigay sa amin, no, na mga jacket. Tulad kayo Inday, binigyan kami ni Sir Alin, Ate Marian. And yung kay Mrs. naman, binigyan siya, nagbigay si ano, kung umali sila Crystal, binigyan ni Crystal yung isang winter jacket niya. So yun, malaking tulong yun sa amin mga par, kasi gamit ni Mrs. talaga. And may binigay rin sa amin yung pinsan ko na nasa Niagara, no? Dati nung pumunta sila, nagbigay din sa amin ng mga panlamig. So yun, magagamit din namin yung mga nito kasi ito galing pa to sa barko ko pa to mga par. Binigay ito ng Russia na kapitan ko, binigay niya to sa akin. Yun, hanggang ngayon gamit ko pa, oh. Pagka hindi masyadong malamig mga par, kaya dito. So, siguro gagamitin ko pa rin to. Dudublihan ko na lang siya mga par, no? Loob. Meron ako dong jacket pa na medyo makapal. Tapos dudublihan ko nito. Tignan natin kung talagang sobrang lamig na, kung kakayanin ba. Kung hindi, maghahanap tayo mga par ng ano, ibang ano talaga, paraan para hindi tayo lamigin. Dito ulit dito, maglalakad tayo. Ayan. Yung kasama ko pala mga par, no, si Par Jeffrey, yung kasama ko palagi maglalakad. Ayun, nakakuha na sila ng sasakyan, no? Binigyan. May sasakyan kasi yung tito niya na luma, binigay sa kanila. Ayun, naipasan na rin kasi ngayon Gito. Tapos yung asawa niya mga par, no, naipasa rin yung G. G na yung asawa niya kaagad kasi may lisensya sa Pilipinas. Hindi nala niya rito, kaya hindi na siya dumaan ng G2 mga par. Pagkatapos niya ng G1 na knowledge test, diretso na siyang G mga par, no? Naipasa agad. Kaya yun, parehas na sila may lisensya mga par, pwede na mag-drive dito. Sakto din, binigay sa kanila yung sasakyan ng Q nila. Ayan, ando na siya mga par, no? Susunduin na siya ng asawa niya para sasakyan nila. Diba? Pero yun sila mga par, mga PR na yun. Nurse kasi yung babae, yung asawa niya. Tayo, matagal-tagal pa mga par, pero laban lang. Diba? Mamaya ulit mga par, sakay tayo ng bus. Ho! Nandito na tayo mga par sa yun na yung bus, oh. Buti na lang na traffic yung bus mga par. Minsan kasi pag hindi na traffic yung bus, may diretso yan, hindi ko aabutan. Hindi na lang na traffic, oh. Sakto lang yung dating ko mga par. Minsan din kasi pag bagal-bagal yung bus, yung TTC na galing doon sa trabaho ko, mga par, pag mabagal yung bus na traffic, hindi rin ako aabot. Yun nga, matagal yung kasunod. So buti na lang, ayun na, 96. Kasi lamig mga par, hangin pa.
Ito na ang lamig. Pati yung ngipin mo parang nagingilo. Sobrang lamig ah. Very good ah. Buti na lang dito na yung bus. Ang unang bus mga par yung 96 no? Hindi uminto dito, dumiretso. Sayang. Pero may kasunod naman 94. Take rin doon. Doon rito papunta sa Scarborough Town Center. Kaya ayun, ayos lang. Makakaskay pa rin tayo. Uy mga par, nandito na tayo sa STC. Lakad uli. Ano pa ba? Ano pa bang bago mga par kundi lakad. Sabi nga na Inday, maganda daw itong lakad kasi exercise. It is totoo din naman. Kaya problema pagka talagang malamig na mga par, no? Ay, tsaka mga par, alam nyo ba no? Binago na nila uli yun no? Sa visitors visa mga par, no? Sa tourist visa, binago nila uli no? Wala na yung ano mga par, multiple entry no? Na 10 years. Wala na yun mga par. Binago na yun nila. Ang ano ngayon mga par, discretion na lang ng visa officer. Siya yung mag ano sa'yo, magbibigay ng ano no, kung ilang buwan ka niya bibigyan. Depende mga par sa purpose of visit mo rito. Yun sila nagbabase mga par, no? Na kung sakali like for example mga par, no, kung pupunta ka rito tapos bibisitahin mo lang yung kamag-anak mo, ay malamang bibigyan ka lang baka pinakamatagal 3 months yan mga par, kasi bibisita ka lang naman ganun. Hindi kaya mag-iikot ka rito. So sila ang mag-decide mga par, no, kung ilang buwan na. Hindi katulad noon mga par, once na nag ano ka ng tourist visa, pag na-approve ka mga par, 10 years yun, multiple entry. And then 6 months ang pinaka max na stay mo mga par, or pwede mo siyang i-extend. Pero yun, mag-apply ka ng visitors record, no? Pero matik yun mga par, pag na-approve ka ng ano dati, 10 years, katulad ng biyanan ko, no? 10 years yun sa kanila, multiple entry. And then maximum 6 months yung stay nila dito. Ngayon yung bago mga par, wala na yun. Titingnan nila kung anong purpose of visit mo rito. Kung bibisita ba sa kamag-anak, magtutour, mag-business, may business ka rito, diba? Malamang kung pupunta ka lang sa kamag-anak, kung tulad niyan, kung idadahilan mo ay binyag, pupunta ka lang, ay malamang maiksing ano lang yun, maiksing stay lang yun na ibibigay nila dito mga par, no? Ang ibibigay ng visa officer. So yun, nagdidepende yun kung anong pakay mo rito sa Canada mga par. Kasi nasabi rin nila na yung iba, kung mag-stay ka na para manganak yung kuwari magulang, tapos manganak yung anak niya nandito, kukunin niya yung magulang, sabi yan daw mga par, medyo matagal-tagal kasi manganak, tapos alagaan pa yung baby. So maring matagal ang bibigay nila, maring 1 year ano, depende pa rin sa kanila. Pero yun nga, kung bibisita ka lang like birthday, binyag, or masyal, maiksi lang yung bibigay nilang ano mga par, no? Pag stay mo rito. Kasi yan, diba, mamasyal ka lang, hindi ka naman siguro abutin 3 buwan, no? Mamasyal ka lang dito. And then tingnan nila mga par yung ano mo, yung capability mo na kaya mong tustusan yung ano mo rito,
yung pag-stay mo rito, no? So meron na rin naman yan noon mga par, no? Tulad nung sa biyanan ko, may sponsor, may mag-sponsor sa'yo, siya ang bahala pag nandito ka, yun lang. And yun, home ties mga par, no? Home ties din. Mas pinahigpit nila, kailangan may home ties ka, may babalikan ka talaga. And syempre yung pinaka-importante, insurance. Siguro hihigpitan niya nila yun, insurance, home ties, tsaka yung doon nila babasihan mga par, no? And yun, dahil sa pagbabagong yan mga par, no, medyo talagang ano rin, hindi rin natin inaasahan, no? Pati yung tourist visa is talagang pinahigpit nila, hinigpitan pala. Ganun talaga. And halos lahat naman mga par, pinano nila, hinigpitan mga par. So asahan na talagang lahat na pwede nilang paghihigpit is gagawin nila mga par, no? Kaya sabi nga nila, pahigpit ngayon ang Canada. So yun, hindi na katulad doon mga par, no? Madali ka lang mapasok, lalo pag tourist. Ngayon siguro malamang talaga bubusisiin na talaga niya nila mga par, yung application mo kahit tourist ka. Kasi noon mabilis lang, sa biyanan ko mabilis lang eh. Yung nag-apply sila 2 weeks lang mga par, no? Approved na sila. Tapos 10 taon, multiple entry. Yun nga, responsoran lang din yun sila mga par, no? And yun, pero siguro ngayon talagang mahigpit yan. And yun, ganun talaga mga par, no? And yun nga, dito nga sa Canada ngayon, dito sa loob, yes, talagang naghihigpitan na rin. And marami rin yung mga pa-expire mga par na ano, no, na mga permit, lalo na yung mga naka-PGWP na, tapos may expire, yun yung masakit mga par, no? Tapos wala pang ng PR, o hindi pa nakapag-apply. Ayun yung pinakamahirap. Kaya yun, kaya tayo mga par, kailangan talaga nating habang matagal pa. So matagal pa tayo, kailangan nating paralin yung mga bagong no, mga bagong trabaho, or ano tayo ma-PR. Kasi mahirap yung naghahabol tayo, may oras mga par, no? Ayan. So ayan, kung gusto nyo ng detailed na no, sa detalye sa tourist visa, punta lang po kayo sa website ng canada.ca mga par, no? Canada.ca. Andun yan lahat mga par, mapapasa nyo yan doon, no? So yun lang, malapit na tayo sa bahay mga par. And yun, napakalamig. So yun nga, siguro mga par, dito ko na tatapusin ang aking vlog, no? Kasi bilis natin, magluluto pa tayo. Kasi gusto ni Inday ngayon adobo chicken adobo ang gusto niya. Nare-request niya yan kahapon pa. So lulutuin natin ngayon. So yun mga par, ingat tayong lahat, no? And siguro dito ko natatapusin ang aking vlog mga par. And we'll see you on the next one. Bye!